Grabe, natalo ni Dricus du Plessis si Israel Adesanya via 4th round submission at nagsimula pa lahat sa stand-up. Nakakagulat na talagang na-outstrike niya si Adesanya sa stand-up, no? Kahit na medyo awkward na at untechnical yung style niya. Pero yun nga ang crazy, kahit parang hindi masyadong polished ang striking style ni Dricus, kaya niyang talunin ng ilan sa pinakamagaling na striker sa UFC. Ang hirap i-figure out yung style niya kasi sobrang unpredictable. Imagine, yung ulo niya halos lumulubog sa baba at parang windmill kung mag-swing ng arms. He'll blitz you down kahit sa open, tapos kahit pa mag-high kick siya or even after matapilok dahil sa leg kick, hindi siya makaka-counter ng mga best strikers sa middleweight division. Posible na takedown threat or baka yung lakas niya kaya kahit anong gawin ng kalaban, natatamaan pa rin sila ni Dricus. Sobrang bigat ng mga suntok niya. Bawat landing, kitang-kita mo yung epekto kay Adesanya. May isang looping left hook pa nga na nasalo ni Adesanya habang sinusubukan niyang mag-angle out pero na-intercept siya ni Dricus. Ipinakita nito kung gaano kaganda yung timing ni Dricus sa laban. Napaka-impressive ng mga counter punches at interceptions niya kaya kahit aggressive si Adesanya, na-counter pa rin siya ni Dricus. Nag-switch pa nga ng stances si Dricus para ma-cut off yung right movement ni Adesanya at dahil dito na-corner si Adesanya at na-timingan ng malakas na left hook. Matindi talaga kasi pagkatapos ng first left hook, sinubukan pa ni Adesanya mag-counter pero nung tumama ulit yung pangalawang left hook, nag-iba na yung diskarte niya. Imbes na lumaban, nag-try na lang siyang lumayo. Dito na na-take advantage ni Dricus ang sitwasyon, na blitz siya pababa at nagawa niyang i-choke out si Adesanya. Ibang klase rin yung striking strategy ni Adesanya. Mas aggressive siya dito compared sa dati na usually counter striker siya. Pero in this fight, parang mas ginamit niya yung post niya para makuha yung distance tapos naghanap ng openings. Sinubukan niyang i-distract si Dricus sa taas tapos umatake siya ng body shots which worked well sa third round. Pero kahit natamaan si Dricus sa katawan, nakabawi pa rin siya at tinamaan si Adesanya sa ulo na eventually led to the finish. Ang timing ni Dricus grabe rin. Mula sa first round, na-counter niya yung jab ni Adesanya ng inside leg kick. Tapos nung nag-blitz siya at naging southpaw, sinubukan ni Adesanya na i-intercept siya ng jab pero na-timingan pa rin siya ni Dricus ng spinning back kick sa katawan. As the fight went on, mas naging aggressive si Adesanya pero andun pa rin yung takot sa takedown ni Dricus kaya siguro hindi siya masyadong nag-counter punch. In fairness, maganda naman ang takedown defense ni Adesanya especially sa gitna ng cage pero nung na-corner na siya, wala na siyang nagawa. Nung sinimulan na ni Dricus yung rear naked choke, in the end, amazing performance from both fighters. Close fight yun hanggang sa finish pero si Dricus talaga ang nag-shine lalo na sa mga counter punches niya. Kahit pagod na siya, naipanalo pa rin niya. At si Adesanya naman, ipinakita rin yung pagiging aggressive striker niya at ang improved takedown defense niya. So ano sa tingin mo? Excited ka na ba sa next fight ni Dricus? Sobrang daming contenders ngayon sa middleweight division na pwede niyang makaharap kaya magiging interesting kung sino ang susunod na makakalaban niya. Salamat sa panonood ng News Normal PH, ang balitang kumalat na parang virus. Until next time, see you on the next episode.